Hello guys! Welcome back to my channel! Alright, nakita ko na po ang the ultimate dividend stocks na sa loob ng 13 years. Biruin mo ba naman, dati 50 cents lang ang binibigyan nila dividends. Ngayon pa 10 piso na. Grabe po ang growth ng dividends po na to. Sino to? At i-analyze po natin. Stay tuned! Welcome back! Ayan, the ultimate dividend stock na nahanap po natin from 50 cents, no? In 13 or 14 years, naging 10 pesos na po ang kanilang dividend. Sino po kaya ito, no? Okay guys, kasi po kahapon na-meet ko po si John Carlo Lim, no? From Dragonfly, no? Isa po silang brokerage firm po, no? At natutunan ko po sa kanya na isa siyang dividend investor. Actually, nung nag-meet po kami kagabi, ang dami ko po natutunan sa kanya tungkol sa dividend investing. At ito po, isi-share ko sa inyo yung isa sa natutunan ko po sa kanya. Ano po yun? Natutunan ko po, no? Something about this billionaire na si Enrique Razon. Ano ba yung meron kay Enrique Razon, no? He loves sharing wealth through dividends. Mahilig po magbigay ng dividends po, no? At very, very galante. Parang ganun po. Yun po ang natutunan ko po kay Sir John kagabi, no? At makikita po natin sa stock na pag-aaralan po natin ngayon. So, parang may bago na tayong favorite, no? Bukod sa mga Consunhi, no? Bukod kay Sir Sid, no? Consunhi, may bago na tayong favorite na billionaire. Alright. Ayan, no? At ang stock na pag-aaralan po natin ngayon ay si ICT, Intercontinental International, Container Terminal Services Inc. Incorporated. At kung titingnan po natin ang kanilang dividends, kayo na lang po magtingin guys, no? From 2010, 0.4, 0.5, no? Pabarya-barya, no? 0.65. Pero makita nyo, kakaroon ng momentum. Naging 85 cents, naging 90 cents, no? At noong 2017, naging mahigit 2 piso at dire-diretso po siya. At after during pandemic, hindi pa rin huminto, no? Nag 5 pesos, nag 6 pesos. At noong 2023, 10 pesos na po. Ang laki. Imagine po ninyo, no? In 13 or 14 years, no? 0.4 siya dati. Ngayon, 10 pesos na po ang dividends. Imagine that. Grow ang dividends po niya. Ano? At ito po, ginraft ko po para ma-appreciate po ninyo. And na-miss ko po to last time. Hanap ako ng hanap sino ba mga stock na growing dividends. So, hindi ko sure kung nakita ko to dati, no? Pero yan, na-highlight po talaga na grow ang dividends po talaga ng company po na ito. At kung titignan po natin, no, ang finances nila for 2023 ay mukhang na-maintain po din Nakita niyo po yung net profit po niya dito po, no? 22 cents last year, no? Ngayon 23 cents, no? For 2023. So ibig pong sabihin na maintain nila. So maaari, no, malaki ang chance, no, na for 2024 ay baka po 10 piso pa rin. Sana po pag-pray po natin, no? Okay, at kung titingnan po natin, no, hindi lang po yung dividends po niya ang tumataas. Actually po, yung presyo niya sa market, no, noong 2010, nung nagbibigay po siya ng 40 centavos, ay 43 pesos lang po ito per share. Pero ngayon po, 276. Ilang X po ito? Hindi ko po alam. 5X po ba ito? Sa mga magagaling po sa math yan, no? 5X ba ito? Parang more than 5X, no? Parang 6X or 7X, no? Kung titingnan, 6X po siguro, no? So, ang laki, ang ganda po ng growth nito, no? Yung capital gains, tapos ang dami po natiba-tiba na dividend sa stock po na to. Kung nahuli siya, nadali mo siya noong 2010, no? Malakas ang capital gains, mataas din ang dividend growth. Wow! At kung titingnan po natin ang fundamentals, revenues, net income, continue ang increasing, profit margin, ang taas. Ang ganda na negosyo po nito, no? At ang cash flows po talaga niya, talagang pera. No? Wala pong hocus-pocus na accounting po to. Talagang nagiging pera ang mga kinikita po nila, no? At ang debt nga lang po, medyo mataas-taas ng konti ang debt po niya, no? Nasa ang debt ratio natin nasa 2 na po, no? 200%, no? So medyo mataas lang ng konti, pero okay lang naman po 'yan, no? Hindi naman siya ganun nakakatakot, no? Basta maganda po ang business po natin. Ang return on capital employed, it tells us how wonderful yung company po na to. Wonderful po. Imagine po ninyo, no? Nasa 20+% po ang ROCE po nito, no?
So guys, ang tinitingnan natin at least 10%, sana 10% pataas. Pero ito po, this is something like 20% pataas. So this is a wonderful company na madali pong i-compound. Basta po may business opportunity, kayang mag-compound po ito na mabilis kung may business opportunity. Okay? Ayan, at kung titingnan po natin ang valuation, price to earnings ratio of 16. At kung titingnan po natin yung iba, no, price to book, price to cash flow, price to sales, parang medyo mahal po siya, no? Pero yung PE ratio, kung yun ang titingnan po natin, parang fairly valued naman po siya, no? Medyo mataas lang po ng konti ang utang, pero financially wala pong problema. Tingnan nyo yung quick ratio, current ratio ay above 1. Interest coverage, pwede na pong pagtsaga po yan, no? Alright, maliwanag po ba? Sana nakakasunod po kayo, no? So, ang gusto ko pong i-highlight dito yung PE ratio of 16, no? 16, no? Parang mataas po siya. Pero mukha po itong Warren Buffett play. Bakit ko po nasabi? Kasi nga po, maganda yung company, mabilis siyang mag-grow at mataas yung kanyang return on capital employed or return on asset po niya or return on what, yung mga ganun po niya, ROIC or ROCE, ganyan. Kung mataas po yun, ibig sabihin, mabilis po mag-compound po ito. This is a wonderful company. And at a PE ratio of 16, parang medyo reasonable naman yung price. Hindi siya ganun kamahal, no? So parang kung i-consider natin yung growth potential niya, kung mag-grow pa siya na mag-grow, parang pwede po ito, parang pwede, parang hindi naman po siya mahal. Great company at a reasonable price ang lumalabas po, no? Kaya lang po, of course, no, puro good news ang binigay ko po sa inyo. Syempre, para hindi nyo muna bitawan ang video ko at manood kayo ng manood ng ads. Pero dahil tapos na kayo manood ng ads, ay ibibigay ko na po yung other side. Ano yung mga bagay na nakita ko na parang hindi mo na ako mag-i-invest sa company na to, no? Okay, ano po yung mga yon? Number one po, not the highest dividend yield. Kasi po, spoiled na po tayong lahat sa mga matataas na dividend yield, mga 7, 8, 9, 10% hanggang 15% dyan na po tayo nasanay. Kung i-compare po natin ito, yung dividend yield hindi po ganun kataas. Sa 3%, no? Baka yung iba po sa atin ay ma-demoralize kasi parang ang liit naman yan, Kuya Joe, no? Pero of course, kung i-consider natin na mabilis po lumaki ang dividends mo nito, ay baka pwede po, baka pwede. Kayo po bahala, tingnan nyo po, tansyahin nyo po ang sarili po ninyo. Pero ang data po, it tells us na hindi ito ang mga matataas na dividends na magbigayan. Nasa normal range lang po siya, no? Ano pa? Ang market cap po ng company po na to is 568 billion. 568 billion. So medyo ang laki-laki na pong company po na to, no? Medyo twice the size of Jollibee na po yata ito kung hindi po ako nagkakamali. Ang laking company na po na to, no? Bakit ko po hinighlight na malaking company? Syempre, pag ang isang company ay malaki na po, ay mag-expect na po tayo na hindi na po ganun kabilis ang growth po nito. Medyo babagal na po ang growth nito, no? So, for me, ang nakikita po dito, baka hindi na po masustain, no? Yung katulad na nakita natin for the past 13-14 years na talagang lumipad, no? At ang bilis ng growth po niya. Baka hindi na po sustainable ang ganong growth. Baka mag-grow pa rin po ito pero baka hindi ibang factor na po. Iba na po yung speed ng kanilang pag-grow, no? So yun isa sa mga cons na nakikita po natin, no? Pero bahala naman po kayo. Depende po, no, sa inyo pong palagay po, no? Pero of course, no, kung matitriple ang business to in 10 years, parang ang hirap pong ma-imagine, no? 1.5 trillion na business, no? Parang mahirap po ma-imagine. Pero mali po natin. I don't know, no? Okay, isa pa po, no? Gusto ko pong i-highlight po, no? Ano pong business ba ni ICT, no? The principal business of ICT is the operation. Nag-ooperate po sila. Nagba-manage, nagde-develop, nag-acquire ng container terminal, no? The primary mechanism for the operation of this terminal is long-term, no? Concession agreements with local port po talaga na business po to. Container, port, terminal, no? And government through ICT and its subsidiaries, no? Okay, bakit ko po hinighlight yung klase ng business po na ito? Bakit po nilagay ko siya sa CODS side, no? Para po sa akin, CODS, kasi po wala po akong kaalam-alam sa port business at terminals. Guys po, no? Being a student of Warren Buffett, lagi ko pong ipapaalala po sa inyo na maglalaro lang po tayo sa ating circle of competence. Dapat po ang isang negosyo na papasukin po natin bilang stock investor po tayo. Kasi ang stock investing po, bumibili ka ng negosyo. So ibig sabihin, pag bumibili ka ng negosyo, dapat naiintindihan mo yung negosyo. Ako po, for myself, para po sa akin po, no? Ewan ko po sa inyo, maaaring kayo po naiintindihan nyo yung port business. Ako, as of this moment, hindi ko po naiintindihan ang port and terminal business. So,
hindi pa po muna ako maglalagay ng pera po dito, no? Ayan, kasi hindi ko po naiintindihan what drives this business, paano nag-grow ang ganitong business, saan nanggagaling ang, paano ba gumagalaw ang business. Hindi ko po alam eh. Sa ngayon, hindi ko po alam, no? But we all can learn through time. Baka paaralin po natin itong mga susunod na mga linggo at baka makaposition din po tayo dito pag natuto na po tayo, no? So, sa tingin nyo guys, ano, maganda po ba itong ICT? Is it something na i-consider po ninyo? Pero bago po ang lahat, ito po yung sinasuggest sa isa, part 2, isang video pero dalawang stock ang titingnan po natin. Yung iba sabi nila, wag ka na mag-ICT, mag-ATI ka na lang, Asian Terminal Incorporated. The little brother, mas maliit na terminal business, no? At baka ito, pwede pang mag-grow. Okay, ito po si ATI. Similar po ang kanilang business, sabi po ng iba po, no? At ang maganda po dito, mas mataas ang dividend yield. Pwede po to, 5.95. Lumalaban po ito. Para nasa riit-riit na realm po tayo, no? So lumalaban po, no? At ang revenues and net income, tumataas, maganda din po. Maganda din ang profit margin. Ang taas din po ng profit margins. Cash flow ng cash flow, bumabaha rin ng pera. Mas mababa po ang debt po nito kasi ito less than 1, no? 0.4 nga lang, 40% si ICT sa 200% po, no? So mas mababa po utang nito, no? So mas may potential pa po talaga itong mag-grow at wonderful business din po, no? Mataas din po ang kanyang ROCE or ROIC or return on asset, whatever ang gusto po ninyo, no? Kasi pag nakita nyo na mataas yung ROCE, it follows na mataas na rin po ang ROIC po niya, no? And yung mga return on asset, return on equity, maaari po ganun na rin po babagsak po yan, no? Kasi mga similar lang naman po ang mga metrics po na yan, no? At mas mababa po ang kanyang market capitalization at just 33 billion. Mas maliit na company po ito at maaari po mas mag-grow pa po ito. I don't know. Kaya lang po, ang nakita ko problema po dito, yung free float po nito is 16%. So, medyo takot po ako sa mga company na below 20% ang free float kasi po ang free float po na mababa baka biglang ma-private bigla at magulat po tayo na may ano na po, no? May tender offer na sa atin at binibili na sa atin ang ating shares, no? So yun lang naman ang call sa ICE dito sa ATI, no? At yun lang naman po, no? Guys, ano po masasabi ninyo? Sino may gusto sa inyo sa ICT? How about ATI? Gusto niyo rin po ba? Pahingi naman po ng feedback po dyan. At Sir John Lim, salamat po sa mga natutunan ko po sa inyo kagabi. Beke naman, magawan nyo kami ng magadugodon tool for dividend investing. No, tingnan po natin, sir. Tulungan nyo naman po kami sa dividend investing. Gawa naman po kayo ng magandang tools. So disclaimer lang po, wala po akong pinopromote dito. Hindi ko po pinopromote si ICT. Hindi ko po pinopromote si ATI. Ang pinopromote ko lang po ang gwapong-gwapong host ng channel po na ito. Basahin nyo na lang po ang mga disclaimer. Please like, subscribe, share, and share. Kwento po tayo sa comment section sa baba. To God be the glory. Happy investing. God bless po sa inyo. Good night. Bye.